yung mismong pinanga-atake ng Congress sa Senado para simulan yung impeachment, ay yun ang ibinalik ng Senado. O bakit kayo? Sa inyo nga, hindi nga forfeit ang ginamit immediately. Ang nagsabing, oo, tama, ibalik doon, magpaliwanag sila. So, ginaid sila ng Holy Spirit. Nagtataka ako, sino kayang espiritu? Kaninong espiritu yung sinasabi mo? Luistro. Hindi, baka kasi, sabi nga ni Cayetano, may plano ang Diyos, pero may plano rin ng demonyo. Pinili ng... Alam mo ba't sila umiiyak? Kasi sa totoo lang, talo sila sa numero. Talo kayo sa eleksyon eh. Iyak sila ng iyak. Tapos sabi nila, bakit bias yung mga mga senator, ganon. Hindi ba bias yung mga senador nyo? O yun sila Coco, sila Risa, bias din naman yung mga yun ah. Si Binay, bias din naman yan eh. Si Gatchan yan. Tsaka si Grace po, bias din naman eh. Kasi kulang kayo sa numero. Kaya, iyak kayo ng iyak. That's the truth. Kulang sila sa numero eh. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. At pag-usapan pa natin yung mga ibang susunod na mga issue dito sa impeachment. Pero at least nakita nyo na klaro. Hindi po kinancel. Hindi po wala na. Ito po ay binalik lamang para sa clarificatory issues na kailangan nilang alam mo, yung gawin ng Kamara. Kaya lang, ang nakakagago dito sa Kamara, drama pa ng drama. Ang dami yung drama, ba't di na lang kayo tumakbo sa Supreme Court? Next time, sa korte kayo tumakbo, hindi sa pare. Kasi silang sapat na ebidensya o maayos na, alam mo yon, maayos na kaso, ika nga, para ipatanggal si VP Sara Duterte. Siguro, nung nakita yung unang impeachment, ampaw to. Dagdagan niyo yan. Second impeachment, ampaw na naman. Kulang pa yan. Third impeachment, naku po, ampaw palalo. Sabi, fourth impeachment, ayan na. Ito, okay na to. Ngayon, biglang doon na kagad, which is bawal po yun. Bakit? Kasi yung mangyayari nga po dyan, parang yung sinasabi nilang fishing na yan, yung nangingisda. Bakit kanyo? Kasi ang mangyayari, ganun na lang lagi ang gagawin. Tatanggap ng 10, 50 impeachment complaint, tapos maghahanap ng kaso. Yun nga yung sinasabing parang nagpipishing, naghahanap ka lang ng kaso, kahit wala naman talagang kaso. 'Di ba? Tapos, sasampahan mo ngayon, pag-iipon-ipunin mo, tapos tsaka mo isasubmit sa Speaker of the House. Na which is mali. 'Di ba? Yun yung sinasabing merong provision sa ating konstitusyon na immediately. Gigil na gigil sila dun sa forthwith. Isipin nyo ito yung kanilang ginagamit pa ulit sa Senado na forthwith, dapat talakayin na, simulan na, ganyan. Nabuisit yung mga senador. Gago! Forthwith pala, mga animal kayo kinukulit nyo kami. Siguro gano'n na nangyari, di ba? Ang ina nyo. Forthwith Okay. Ito ang forthwith nyo. Di ba sabi sa konstitusyon, immediately, pag natanggap ng Secretary General ng Kamara, immediately papasa sa Speaker. Bakit inantay nyo hanggang fourth impeachment? Di na forthwith sila. Gago! Kaya nga ang sabi ko sa inyo, karma. Ika nga, karma talaga yung nangyari. Bakit to kanyo? Talagang, yung mismong pinanga-atake ng Congress sa Senado para simulan yung impeachment, ay yun ang ibinalik ng Senado. Bakit kayo? Sa inyo nga, hindi nga forthwith ang ginamit immediately. Kahapon, pinaliwanag ko anong pinagkaiba ng forthwith at saka immediately. Ang immediately, ang mas strong emphasis na kailangan agad-agad. Hindi ito mag-aantay. Hindi pwedeng, sabi nga sa korte, in a legal term o sa pagdating sa mga kaso, pag sinabi ng judge, release that person immediately. Hindi pwedeng sabihin ng BJMP o ng mga pulis, sandali, pag-aaralan muna namin ito. Aayusin muna namin yung dokumento. Sandali lang, sandali. Chotomate. Hindi pwedeng ganoon.
Immediately, pag sabi ng korte, ito ang order. Pak, mababasa nila yan. Release the accused immediately. Oh, di ba? Yun yung release kagad. Oh, di ba? Hindi pa pwedeng mag-antayan. Inutos ng korte. Ganon yung nangyari doon sa kamara. Sabi doon sa konstitusyon, immediately. So dapat, pasok kagad. Oh, pasa mo kagad. Hindi pa pwedeng laruin mo muna yung bola. Ganon yun eh. Pag sinabi sa'yo ng coach, oh, pasa mo agad ha, pagtanggap mo ng bola. Ipasa mo agad. Hindi pa pwedeng, sandali, gusto ko munang mag-dribble dito. Di-dribble ko muna to. Tsaka ako ipapasa doon sa taga-tira. Hindi pwedeng ganun. Immediately nga eh, di ba? Oh. Yun yung sinasabi. Ano man yung forthwith? Yung forthwith nga, pag sinabi ng korte, we need produce the witness, forthwith the witness. Yeah? Pag sinabi na yon, di ba? Kailangan, ilabas mo kagad yung witness sa nauukol na time o sa walang delay pero yung nasa oras. Ibig sabihin po nun, halimbawa, magta-travel ka pa o di kaya kailangan mo ng mga court order na para puntahan yung isa, yung warrant, kailangan mong puntahan. Kailangan meron ka munang mga, kung mag-delay man, ay dahil meron kang sapat na dahilan. Di ba? Kung i-delay man, halimbawa, yung witness nasa ospital, di ba? Pag sinabing forthwith, antay mo muna ma-release ng ospital kasi naghihingalo na. Oh, hindi pa pwedeng iutos ng judge na, immediately, kahit mamamatay na yan, dalin mo dito yan. Hindi pwedeng gayon, di ba? So, ayun yung pinagkaiba nun. Bintang sila ng bintang na dapat forthwith, nayari tuloy sila. Yun yung sinasabi kong nakarma itong mga animal na to. Ngayon, dahil sa nakarma itong mga animal na ito, iyak ng iyak. Hindi mananalo yung speaker namin sa pagka-presidente sa 2028 pag andyan si BP. Hindi mananalo yun. Kaya kailangan namin matanggal si BP Sara Duterte. Kita mo naman, ginawa na namin ang lahat. Pero wala pa rin. Olat pa rin. Ang layo pa rin ni speaker. Mapapagalitan kami. Ganun na nangyari. Yeah? Atat na atat yung mga ito eh. Kaya ayan tuloy, napakarma kayo. Ito, panoorin natin itong mga iyakan itong mga to. Umiiyak kasi itong mga ito. Halimbawa ito. Ito si Now, with respect... Ay, sandali. Nabayaran nyo na ba yung utang ninyo forthwith? According to, BP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi. Kasi according to BP Sara Duterte, may utang daw po kayo. Allegedly. Ayan allegedly, may utang daw kayo kay BP Sara Duterte. Nabayaran nyo na po ba? Ako'y nagtatanong laang, kasi forthwith, yung forthwith do immediately? Ma'am, ang utang, binabayaran yan forthwith, ha? Kung ma-delay man, dapat yung bagang, yan pala example, yung perfect example ng forthwith. Ma-delay man, merong reasonable na dahilan kung ma-delay man. Yung pagbayad ninyo. Again, that is just an alleged na sinabi ni BP Sara Duterte, may utang daw kayo. So, sana, forthwith, mabayaran na ninyo. Kung totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte, ha? To the action of the Senate last night, the impeachment court. Ano ni Dilima ito? Para sila magsalita. Duterte. Impeachment court. Uso ba yan? Hindi, ako nagtatanong lang Mas ano ba yun? Mas maganda ba yung pag-i-English pag gano'n magsalita? Is it better if I speak that way? Requiring us to issue a certification about the
compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint, as well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. Kasalanan nyo na yun. Kung hindi kayo makaintindi. Hindi, totoo naman eh. Kasalanan na nila yun kung hindi nyo maintindihan. Ang taong bayan, naiintindihan. Ang linaw-linaw kasi. Ang linaw-linaw, in every trial, inaayos yung mga pinapasa sa judge. Alam nyo kasi nakasabi ko nga sa inyo, naka-attend na ako ng mga hearing eh. Mga arraignment. Talagang kailangan bawat exhibit, yung alam mo yun, yung mga ebidensya, ayan, isusumite, ang tagal, grabe. Eh, babira ba naman, napakarami ba naman eh. Talagang iisa-isay niya, no, pati lahat, as in lahat ng ng mga issue, 'di ba? Iisa-isay niya ng abogado. 'Yun po yung siste diyan. Sisiguraduhin muna ng court na lahat ba tama ang pagkaano, ganito. Pag hindi, pababalik sa iyan. Ibalik sa sandali. Mayroong kalokohan, halimbawa lang, hindi naman nangyari sa akin ito. Halimbawa lang, may kalokohan tong piskal. Ito, bla bla bla, ganito. Solid niyo yan. Pag-aralan niyo yan. Ginagago niyo kami. Parang ganon. Diba? This is a layman. Siyempre, di gumagamit yung mga judge na gano'n. Para sinasabi, balik niyan kasi tarantado itong judge na ito. Masyadong pinaspas. Ginago yung demanda nitong taon to. Ngayon, ibabalik. Hindi ibig sabihin dinismiss yun. Kasi kung dinismiss yun, hindi mo na pwede uli isampa yun. Kasi merong double jeopardy. So, hindi yun dinismiss. Ang tawag doon, ibinalik lang, pinapaklaro lang doon sa piskal na nagpasa. Ganon ang ginawa ng Senado. Bilang korte, bilang mga judge, sabi nila, sandali, may sabit itong part na ito Paano magiging quote-unquote constitutional o legal itong impeachment na ito kung mali yung pagkapasa. Mali yung prosesong dinaanan. Paano magiging legal itong impeachment complaint na ito? Yun ang sinasabi ngayon. Kaya ngayon, linawin ninyo sa amin. Although yung isa, dalawa yung reason kung bakit ibinalik. Yung isa, huwag na natin pansinin kasi siyempre, sasabihin naman nila, interesado sila eh. Sabi ni Bato, at saka, basta sabi ni Batos, he was led by the Holy Spirit, which is itong nangyari na ito, yung remand. As a matter of fact, tinanong din si Escudero, tinanong siya, planado ba ito? Kasi ang nangyari, talagang somehow it was a movement of a mysterious hand. Yeah, parang ganon. To the people who do not believe in the Almighty. Pero kay Bato nga, it was the Holy Spirit who guided him. At the same time, ganun din kay Cayetano. Diba? As a matter of fact, ang ganda nga ng pagkasabi niya doon sa Jeremiah, yung kanyang quotation For I have plans for you, not to harm you, diba? Pero at the same time, sinabi niya, there is also a plan ang mga demonyo. So ang tanong, mga kababayan, ito ang matinding tanong dyan. Ito hubang nangyari na ito ay totoong galaw ng Diyos kasi hindi ito planado eh. Ang plano talaga is to push for the dismissal. Yun talaga ang plano. Alam naman natin kung sino, Duterte Black. Diba? Yun ang plano nila, dismiss na yan. Kasi that's illegal, that's blah blah blah, i-dismiss na yan. Pero again, through the wisdom of the Senator Cayetano, through the guidance of the Holy Spirit, siya po daw ay niremand na lang para at least talagang magkaisa ang mga senador. And lo and behold, 18 ang
ang nagsabing, oo, tama, ibalik doon, magpaliwanag sila. So, ginaid sila ng Holy Spirit. Nagtataka ako, sino kayang espiritu? Kaninong espiritu yung sinasabi mo? Luistro. Hindi, baka kasi, sabi nga ni Cayetano, may plano ang Diyos, pero may plano rin ng demonyo. Kanino espiritu yan? Yang espiritu ba na yan, nagdidikta sa atin na mangutang tayo? Hindi, kasi may mga ganun Kaya wag natin tong paglaruan. Parang ang dating, ngayon pupunta kayo ngayon sa simbahan, papabasbasan ninyo. Hindi nyo alam mo, ang dami nyong arte. Sa totoo lang. Para kayong mga, masyado kayo sa optics na kami ang makasanto, kami ang mga banal. Porket, kasalanan ni Bato to Bato, kasalanan mo to Sa totoo lang, pahuli sa Holy Spirit ka. Ngayon, ayaw nilang patalo. Pumunta sila, meron ba silang inalay sa worship hall ng Senado, ay ng Kongreso. Agoy, 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 agoy. Hindi talaga papatalo to sa mga drama no? Hindi ko naman sinasabing drama yung kay kay Bato, pero ito kitang-kita niyo yung drama. Anak ng weteng, oo. Ma'am, kaysa sa pumunta kayo sa simbahan, sagutin nyo na lang. Ang dami nyong hanas Hindi, kasi, totoo lang, anong pautot to? Magsimba-simba kayo? Ba't di nyo na lang sagutin yung inquiry o yung pagbalik sa inyo ng Senado? Sagutin nyo na lang. Legal battle to Kung anak ng weteng naman kayo, oo. Kung ano yung mga iniisip nyo. I think it's very good that there is going to be some kind of continuing dialogue between the Senate and its impeachment court as well as the House of Representatives. But as I have said, it is very important that both the 19th Congress and the 20th Congress participate in this dialogue. And as it has been pointed out, the 20th Congress has not yet come into being. And therefore, the referral of the case back to the lower house must include the concept of waiting for the 20th Congress. Wow. Ano naman natin to? Ito naman, itong yan. Pag-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Malinaw na malinaw. Kasi mga kababayan, papakita ko sa inyo yung sulat ni Senate President na sinasabi dito na cancel na. Sa ating konstitusyon na pag na-transmit ang Articles of Impeachment at ang nakalagda ay more than 1/3 at least ng mga members ng House, ay walang ibang dapat gagawin kundi agad-agad i-trial ang kaso. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng trial? Ang ibig sabihin ng trial, tatanggapin ang ebidensya, iuupo ang mga testigo at ihahain. Ewan ko. Isa pa to Alam mo kasi sabi talaga nila, ito kwento talaga sa akin ng mga abogado. May mga abogadong matalino sa utak, magaling mag-memorize, pero may mga abogado talagang pagdating sa trial, olat. Sa korte, hindi lamang po presentation of evidence yung sinasabi nito. Pwede yung i-dismiss ng judge ang isang kaso. Parte yon nung quote-unquote trial. Although hindi nga na-dismiss Pero yung sinasabi nitong kailangan presentation of evidence, pwede yung mag-utos ang korte at sabihin niya, sandali, ano nyo nga muna ito, ayusin nyo to. Mali ito Pwede po yun. At ito po ay parte ng trial. Ulitin ko, parte po yan ng trial. So, hindi mali po yung sinasabi nitong mamang ito. Pasensya na po, sir, ha? Ang mga exhibits
Yon ang utos ng konstitusyon. Ang konstitusyon ay hindi lang po papel yan. Utos ng bayan po yan. Hindi lang pwedeng basta't-basta't ibasura o ibaliwala. Kaya kami talagang nababahala. Kaya nga, ako, hindi ko maintindihan ng mga to. Ang daming dakdak sa media. Talagang ang hilig nila sa media. Alam mo, simple lang eh. Sabi mo, konstitusyon. Okay? Nagdesisyon ang Senate. Tandaan ninyo, meron tayo yung presumption of regularity. Hindi, may ganon. Any decision made, halimbawa ng Senado as the court, may presumption tayo na okay yan, tama yan. Sino magsasabi ngayon na hindi tama yan? Supreme Court. Kaya nga sinasabi ni Chis Escudero, ito yung ginawa, pinagdesisyon ng Senado, if you have a problem, run to the Supreme Court and ask the Supreme Court to tell us na mali ang ginawa ninyo. Kesa sa dumakdak kayo, magsimba-simba kayo dyan, alam mo, I'm not against simba-simba. But always remember to be able to have faith. You have to step forward. You understand? Faith without works is dead. Ha? Kaya nga 'di ba si Pedro nung tinawag siya, hindi pa pwedeng just call me. Makakalakad ka diyan sa tubig. Hindi, kailangan itapak ni Pedro yung paa niya. That's the work. Kailangan niyang iapak para pag-apak niya, doon malalaman kung talagang bang may faith siya o wala. Kay Abraham din, ganun din po. 'Di ba? Bakit hiningi? Isipin niyo to Bakit hiningi yung anak? Hindi pwedeng basta maniwala ka lang. Okay? Hindi pwede po yun. This is not an issue of salvation, ha? Wala tayong sa usapang salvation dito. Sandali lang. Baka mamaya may mga hihirit na mga doktrina dyan. Hindi ho salvation ang pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin, para yung kanyang faith, dapat po may works. At ang sinasabi nga natin dito, wag naman puro dasal. Pumunta kayo sa Supreme Court, may reklamo kayo, sagutin ninyo yung tanong ng Senado, hindi yung puro gayaan, puro kayo drama. Kasi nga po, mga kababayan, mas gusto nila yung pamidya. Dahil ang purpose naman nila, yung propaganda, hindi naman talaga reality, yung truth eh. Wag na dyan. Pamidya kayo ng pamidya eh. Ang bira kayo. Anyway, eto linawin po natin yung sinasabi natin ditong cancel. Ayan kasi may sulat dito eh. Yang cancel po na yan ay yung cancel yung June 11. Kasi dapat merong parang hearing na sisimulan na sa June 11. Tapos na yon, nagawa na nila yung dapat nilang gawin doon, kaya kinancel muna. Kasi pasensya na po, just to be kailangan natin itama ang may mga pananaw dyan na sinasabing cancel na yung impeachment. At yun ang kanilang mga pinopost. Mga sir, mga ma'am, ang ibig sabihin po ng cancel dito, kasi alinaw po niya, kung babasahin ninyo, ayan articles of impeachment which was scheduled for June 11, ibig sabihin yung schedule ng pagbabasa, presentation ng article of impeachment sa June 11 has been rendered moot and is thereby canceled. Ang kinakancel po dito yung June 11, not the impeachment. Linawin po natin, So yung kasi tulad nga yung sinabi ko kanina, 'di ba? Yung impeachment ay cancel na po sa June 11. Okay? Hindi po ibig sabihin nun cancel na on the entire impeachment. Binalik nga po para paliwanagin o para isabihin nila kung bakit nyo ginawa ito ganito. So tulad ng sinabi ni Chis Escudero, tuloy pa rin po pero ibinalik lang para pagpaliwanagin po. So malinaw na malinaw po yun para lang sa kaliwanagan. Baka nalilito po tayo sa mga issue. Natatawa nga po ako kasi
Ito mga iyakin na ito, ang dami nilang drama. Pupunta-punta pa sila doon sa simbahan, bla bla bla. Hindi na lang nila gawin. Ito nga, isipin nyo ito inunahan pa sila ni Torion. Ni Atty. Torion, inunahan pa sila. Oo, sabi ko nga sa inyo hindi na yung drama-drama. Diretso na siya sa Supreme Court. Yan ang tunay na abogado. Yung mga abogadong panay ang drama, ay naku po. Alam nyo, sabi nga, eto may nagsabi nga sa akin na pag ang abogado, trial lawyer, ay panay, dali bakit nag-play yun? Ayun yan. Panay ang pamidya, delicates po yan. Delicates po. Minsan, mahina po talaga yan pagkagayaan. Totoo. Pero pagka, galaw ng galaw, yung, alam mo yun, pupunta sa Supreme Court. Kasi nga, ang sinasabi dito, iba ang composition ng Senate doon. Hindi yung katulad sa atin na half ang nawawala. Doon kasi hindi. Kasi nga, mas maraming senador sa Amerika. Kasi alam ko, correct me if I'm wrong, pero ang alam ko talaga, per state, may senator sila. So sa dami ng state, napakarami ng senator. So hindi nababakante, kaya talaga may continuity sa kanila. Sa ating kasi kalhati, nawawala. Kaya talagang, alam mo yun, hindi pwedeng mag-continue. Yun ang isang argument dyan. At saka yung mga binabasa ni Atty. Torion, na ito ay mga jurisprudence sa Pilipinas. Okay? Actually, narinig ko na rin po yan doon kay Dean Pastrana ng San Sebastian, na sinasabi niya, basa kayo ng basa ng article ng jurisprudence na iba, hindi nyo tinitingnan itong jurisprudence na ito. Nag-indicate pa nga siya. Tinalakay natin yan isang araw, pati sa SB9. So, alam mo kasi, ang problema dun sa mga NPA tsaka sa mga pinklawan, pili lang kasi yung kanilang argumento. At talagang atat sila na ma-impeach si BP Sara Duterte. Alam natin bias. Kaya nga, ito ang pinakamagandang pangyayari ngayon more than anything else. Yung pagpunta ni Atty. Torion sa Supreme Court. Napakaganda nito. Kasi kanya-kanyang argument May argument itong Senado, merong argument itong Kamara, may argument ang Duterte supporter, may argument ang mga anti-Duterte. To once and for all, settle the argument. Let the Supreme Court say kung ano talaga ang dapat gawin dito. Although, ang sinasabi nga ni Atty. Torion dito, it is for the, i-pause muna. Ang talagang, ang gusto niya mangyari dito ay to pause everything until yung issue ay maayos o masorted. Ano yung na yon, yung issue na yon? Yun ngang skip important legal steps like verification and due process. At yung potentially invalid since it's ignored earlier complaints and rules. So until maayos yung mga yon, ang hinihingi ni Atty. Torion ay i-pause muna. I-pause muna yung impeachment sa Senate. Klaruhin muna ngayon ng Kamara. Yan din ang ginawa ng Senado. Sabi ng Senado, sandali, eto muna, sagutin nyo muna ito. Ayan ang nangyayari ngayon. In our case, and the Supreme Court there clearly emphasized that the all proceedings are of a present Congress are terminated after its expiration of its term. And since its term expires on June 30, its authority and jurisdiction cannot be extended to the next Congress. Besides, common sense would tell us, how can you impose your proceedings to the next Congress? Can you impose upon the next Congress your proceedings? Of course not. You give a fresh authority, you give fresh discretion to the new senators. You could not, as an old senator, you cannot impose upon the new senators, hey, we have taken up all of these matters in our old Congress.
and you are mandated to take up the matters that we were able to take up, you could. Yan yung sinasabi rin ni si Escudero. Kaya alam nyo, tama talaga eh. Tama yung ginagawa ngayon. At magdidesisyon yan ay yung 20th Congress na kung tama ba na ipasa. Yung parang ganito yan eh. Sa eskwelahan, halimbawa, grade 7 ka. Kasi pasensya na, medyo wala ako nung KKK eh. Grade 7 ako, nag-grade 7 ako, tapos first year high school. So may project ka nung grade 7. Iba teacher mo dun sa no limit anghere na subject mo. Ay, wala pala tayong subject na gano'n. College pala ako nun. O, halimbawa lang, may subject ka na aralin, history, yan. At may project ka tungkol kay Jose Rizal. Di after nun, hindi mo natapos, hindi pwedeng sabihin nung, hindi pwedeng obligahin nung teacher mo nung grade 7, yung teacher mo doon sa first year high school at sabihin, pwede ba patapos mo ito? Kasi gusto ko matapos niya ito eh. Hindi pwede. Kasi may sarili hong pag-iisip yung teacher na yon. So, siya, yung sa high school teacher mo. So, kung gusto niya, pwede naman. Pero yung respetuhin dapat yun. Yun nga yung sinasabi dito. Hindi pwedeng from the 19th Congress, ipapasa. Kasi una-una may batas eh. May batas na hindi pwede. Ina-assume lang nito mga Pinklawan at mga NPA na hindi kasama itong impeachment dun sa batas. Yun lang eh. Yeah? Pero sabi nga yung argumento nga ni Atty. Torion, hindi pwedeng gayon. Not do that. Common delicadeza, common good Wala silang ganun, sir. behavior prevents you from doing that. Yes. Well, I respectfully does not agree with the opinion. The duty of Congress or the duty of the Senate is to entertain an impeachment complaint, yes, but that impeachment complaint should follow the constitutional strictures mandated under the 1987 Constitution, the requirement of verification, the requirement of compliance with due process. All of such should be carefully followed by the House of Representatives. That's why we were in agreement to the decision of the Senate to remand the case to the House of Representatives in order for them to certify whether or not the constitutional requirements of verification, the constitutional requirement of due process were duly complied with. This is akin to the requirement of certification of non-forum shopping, the verification requirement, which is required in all cases. If such applies in ordinary cases, with more importance that such should be applied in impeachment cases. Grabe, no? Alam mo, kasi yung problema talaga dito sa mga nagko-komento, hindi ko alam kung trial lawyer ba sila eh. Kung bakit hindi nila maunawaan yung mga napakasimpleng basic pagdating sa trial. 'Di ba? Tapos, ito na nga yung sinasabi. Yung tinatawag nating presumption of regularity. Ano ba ibig sabihin to? Babasahin ko sa inyo ha. Means the law assumes that the government official or public servants did their job properly and follow the rules. Unless someone proves otherwise, which is the court. On this particular, it's the Supreme Court. Halimbawa, merong pinagdesisyonan ang Senado at sinabi ng Senado, ibalik ito sa Kamara. The only way, legal way, okay, kung may utak yung mga animal na komento ng komento, tumakbo kayo sa Supreme Court at i-questionin ninyo yung ginawang galaw ng mga senador. Anak kayo ng putang Inuunan nyo pa ang kaartehan at kadramahan ninyo kesa sa tumakbo kayo sa Supreme Court. Buti pa to si Atty. Torion, inunahan pa kayo. Gago!
Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung meron mang talagang napakagandang ginawa dito si Atty. Torion Talagang tumakbo na siya. Para talagang patigilin. Tigil na itong impeachment. Kasi tandaan niyo hindi tumitigil yung impeachment sa pagsoli linawin natin yun Hindi tumitigil ang impeachment sa pagsoli sa Kamara. Pinagpapaliwanag lang sila. Hindi ko nga alam ba't puro drama itong mga animal na to. Anda drama talaga. Wala namang kasing dapat ikadrama. This is part of a legal process. Hindi ko alam kung ganun ba sila talaga katanga. Kaya yung due process hindi nila sinunod dahil ang tanga-tanga nila pagdating sa trial. Alam mo siguro, siguro kumuha kayo ng matinong abogado, trial lawyer talaga. Kasi hindi nyo alam yung proseso Basta lang kayo diskarte. Alam mo, ang dali-daling gawin pumunta kayo ngayon sa Supreme Court, pasok kayo doon, magsamba kayo at sabihin ninyong sandali, mali ang ginawa ng mga senador o at this particular judge, senator, mali ang ginawa nila, pasa kayo. Ngayon, ang Supreme Court na magsasabing, oo nga, mali nga sila. Ay hindi, mali kayo. Supreme Court. Ito ang ginawa ni Torion. Palakpakan natin si Atty. Torion. Ay nako, ewan ko talagang sablay ho yung itong ginagawa po ng kalaban na pagdadrama. Drama kasi sila ng drama. Ito pa, dagdag natin. Ang ganda kasi nitong mga sinabi ni Chis Escudero Ganun. Good morning. Good morning. Tatlong dokumento ang pinirmahan ko natapos kami kaninang madaling araw ng 2:00. Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon na convene na rin ng court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Pangalawa, inilabas ko ang mga pinagbotohang orders ng impeachment court kahapon. Una, kaugnay sa pag-return, yun ang ginamit na salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Ayan. Una, na tumatalima sila sa probisyon ng saligang batas kaugnay sa 1-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at linawin natin Ang ganda na sinabi ni Jesus Escudero Ang linaw-linaw. Di ba? Sa pag-return, yun ang ginamit na salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Ano yun? Una, na tumatalima sila sa probisyon ng saligang batas kaugnay sa 1-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at sampa ng kaso laban kay VP Sara. Yun yung dalawa. Simpleng-simple. Di ba? Tagalogin natin. Hindi din yung ba nilabag yung konstitusyon? Dahil sa pagmamadali ninyo? hindi ganun ang pagkasabi Mga ulol. O pangalawa, interesado pa ba ituloy ng 20th Congress ito? Actually, hindi ko alam kung anong strategy o anong bakit pa kailangan tanungin yon yung kung interesado bang ituloy ng 20th Congress. Although, tama rin naman kasi parang sa akin ang sinasabi ng Senado dito sa motion na to na kailangan talaga mag-ending ang impeachment sa 19th Congress. The question is, itutuloy ba ng Kamara yung pagsampa ng impeachment o yung parang trabaho ng mga prosecutor? Yung Kamara kasi ng prosecutor ngayon yung trabaho nila na si VP Sara Duterte. At siyempre, dahil nga yung Senado rin, yung paulit-ulit niya sasabihin dito mamaya, yung 20th Congress, kailangan sila na magdi-decide kung itutuloy nila o hindi.
So para talagang ini-emphasize noong motion na yon na talagang magi-stop yung impeachment after the 19th Congress. So the 20th Congress should decide, not them. Yun lang yung sinasabi doon sa first point nung sa tingin ko yung first point ng Senado. O, tuloy natin. Ang sunod na order ay yung summons na sang-ayon sa rules ng impeachment court ay dapat i-issue pagkatapos mag-convene. Lahat yon ginawa at sinagawa namin kahapon. Pero siyempre, kailangan nun ng kaakibat ng mga written orders din. Yun yung hawak nyo ngayon. Sir, anong masasabi dito sa mga nagsasabing in limbo na daw yung impeachment, unconstitutional, baseless, illegal, ang mga ginawa ninyo kagabi? Karapatan ni Numan ang magpahayag ng kanilang opinyon. Ginagalang ko yon. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi. Eh bakit ayaw nilang tumakbo doon? Hindi ko talaga alam. Kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. At kung walang order ang Supreme Court, sir, either way, you will proceed as you see fit. Tulad ng binanggit ko mula nung nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na iniso, i-bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Actually, meron pa nga yan eh. Tama yung sinabi niya dito eh. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nag-TRO ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung TRO na yun. So, nagigets ninyo, ha? So, pag nag-issue ang Supreme Court ng TRO, it doesn't mean susundin ng Senate agad-agad pagbobotohan. Kasi nga, yan yung sinasabi nila na equal branch, ang judicial at saka legislative. Although, kahit papaano, masisettle sa mind ng tao kung tama ba ang ginawa ng Senado o hindi. Kaya nga importante na tumakbo dapat sa Supreme Court pagdating sa mga desisyon dito sa impeachment trial. Sir, yung just on the second point, the second order ninyo, so makakapag-comply na nun 20th Congress. Oo. Meantime, hindi sila makakapag-comply and walang action. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko nung Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, 2 oras na lamang bago kami magwakas, nung final nila yan at 2 linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sang-ayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubus na yung panahon. Magjo-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa, kung napakinggan nyo kahapon, dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ng 19th and 20th Congress, yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa 1-year ban na itinatalaga ng saligang batas, lahat yon habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis ay masasagot na. Sir, what will happen kapag Yes, Sally. reject ng Kamara yung binabalik nyo na articles of impeachment? Possible daw ba yung deadlock o wala kayong choice? Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang
alam mo, hindi ko maintindihan na itong mga media talaga hindi rin nakikinig, ano, not paying attention. Ito na yung diniscuss kahapon eh. Yan yung tinatanong ni, I think it was, as far as I remember, si Grace po ang nagtanong nito eh. Paulit-ulit na lang yung tanong, ano? Hindi, ako nagtataka ko, kayo media, tanga ba talaga kayo? O makulit lang kayo? O gusto nyo lang magkamali yung tinatanong nyo? Hindi, ako nagtatanong lang. Kasi siguro kahit kayo alam nyo nasagot eh, di ba? Kung paano kung hindi sumunod yung Congress, magkakaroon ba ng deadlock? Ano sagot doon? Hindi pwedeng hindi sumagot ang Congress. Kasi kami dito, judge. Sila prosecutor. They have to answer. Hindi ito Senado at Congress. Naging korte na kami. So bilang judge, hindi pa pwedeng sumagot, hindi pwedeng hindi sumagot yung Congress. Kailangan nila sumagot. Kung hindi sila sasagot, paano namin tatalakayin yan? Ang hina. Ewan ko. Mga ahensyang yan, sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. Pero hindi daw trabaho, sir, ng Senado bilang impeachment court para questionin kung dumaan sa tamang proseso yung House. Ay, yung trabaho nga daw, o dapat ang mag-question yan, yung Franco Mari, VP Sara, na meron nga pending sa Korte Suprema. May nakalagay ba sa rules na pwede kong pagbawalan at bigyan ng listahan ang mga miyembro ng korte? Ito lang ang pwede niyong tanungin at sabihin? Ito lang ang pwede niyong banggitin? Bawat impeachment judge may kalayaan magsalita at magsabi kung anong ninanais nila. Hindi para sa akin o kanino man ipagbawal ang lalabas at sasambitin ng kanilang mga bibig. Dapat buong galang nating tinatanggap at pinapahintulutan yon. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang deliberative body. So gusto nyo, dahil lamang Korte Suprema ang nagpapasa ng lahat ng bagay ng constitutionality, ni isang miyembro dito walang pwede mag-question ng constitutionality na anumang bagay? Siyempre pwede. Siyempre malaya naming pwedeng pagdebatihan yan. Siyempre kung may motion, dapat naming pagbotohan yan. Pero sa dulo, palagi ko ang sinasabi, kung may magsasampa ng kaso, Korte Suprema ang may final say kung sino nga ba ang tama o mali legally at naaayon sa konstitusyon. Kahapon po, nanumpa yung mga senador as senator judges. Apa. You swore to do impartial justice. Yung isa po bang West po pwedeng siya mag-move na mag-dismiss ng kaso, hindi yung either party? May nakapaloob ba sa rules namin na bawal yun? I like that! I like that! I like that! Kasi yan yung argumento ni ni Jokno na dapat yung motion na ipa-dismiss o di kaya ibalik sa Kamara o questionin yung proseso ng Kamara ay manggagaling sa defendant o si VP Sara Duterte o sa kanyang kampo, sa kanyang team. Ang sagot ni Escudero, meron ba nagsasabing bawal yon? Tama! Ito kasing kampo ng mga pinklawan tsaka ng mga NPA, lagi silang nag-a-assume. Pag hindi nakasulat sa batas, hindi po pwedeng i-assume. Kasi kung ang intensyon ay pasunurin ka ng batas, dapat isusulat yan dyan. Pag wala yan dyan, hindi ibig sabihin mag-a-assume. Ano to? Di lahat tayo nag-assume. Di ba? Kaya nga ang tanong, meron po ba sa amin na sa na ito, na bawal yan? Wala. Tinatanong ka, may nakapaloob ba sa rules na bawal mag-move? Kaugnay sa anumang bagay, kaugnay ng impeachment? Wala namang pagbabawal
hindi para sa akin husgahan yon dahil kayo naman, yung pumapabor sa nasasakdal, ko-questionin nyo. Yung ayaw sa nasasakdal, walang question? Hindi ba kung karapatan nila maghain ng motion, pabor sa nasasakdal, karapatan din ng sino mang ayaw sa nasasakdal, wala akong binabanggit na pangalan, na maghain din ng motion, pero sa dulo, pagbobotohan yon. Ngayon kung ang sinasabi mo ay biased at dapat na sila mag-inhibit, sang-ayon sa rules of court, gayon din sa precedent at practice, ang pwedeng hilingin ng pag-inhibit o recuse ng isang judge, pero desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Lalo pa sa impeachment court sa pananaw ko, dahil alam naman ng mga nagbalangkas ng saligang batas na mga politiko halal ng bayan at may mga pwesto o kulay ng dinadala ang mga ito. SP, nag-decision po yung impeachment court ng hindi nadidinig o hindi man lang pa nare-recognize yung prosecution and both prosecution and defense. Yun nga sana yung gustong gawin nila tungkol sa schedule, di ba? Pero yung schedule maliwanag na dapat pinagpapasyahan ng may presensya ang magkabilang panig at dapat pakinggan. Sinabi ba kahapon ng impeachment court na unconstitutional yung impeachment dahil nilabag nito ang 1-year ban? Hindi. Hindi naman kami nagpasya eh. Hiniling namin ang impormasyon at sertifikasyon mula sa Kamara na hindi nga nila nilabag. Ayon kay Senator Cayetano, parang yan yung certificate against non-forum shopping na inihahain sa korte na sa palagay ng mayoriya kahapon ay kulang sa isinumite sa amin. Nakita ninyo? Meron kasing sinasabi si Cayetano, yan yung certificate na talagang isinasubmit sa court, di ba? Yung non-forum shopping na sinasabi ni Cayetano, meron talaga niyan. Pagka may trial, pag humingi yung judge, isasubmit mo yan, di ba? Ngayon, ganun din. Humingi itong mga judge ngayon, itong mga senador. Oy, mag-submit kayo. Ganun. Hindi ko nga alam bakit pumunta ng simbahan. Pambira, oo. Walang pagpapasyang ginawa doon. Walang pagpapasyang sinabi na ayaw na ng 20th Congress. Hiniling yung impormasyon mula sa kanila, hindi ba? Ang hiniling ay attestation at impormasyon. Walang pagpapasyang ginawa. At ang bagay na ito, lalo na kahilingan ng karagdagang sertifikasyon, atestasyon at impormasyon, maaaring gawin ng court motu proprio or on its own. Pero, gayunpaman, dun sa mga hindi sang-ayon, malaya po silang pwedeng questionin ito either sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa palagay nila may nilabag na batas ang impeachment court sa kabila ng maliwanag na probisyon ng saligang batas na nagsasabing the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. Yun. Question lang. SP, kasi parang nagkakaroon daw ng blurring of lines and rules. Kasi nga, dapat daw po yung pagpapadismiss ginagawa ng defense. Pero ang nangyari kagabi, one of your members, and gano'n na lang ba palagi, SP, pag may motion? Parang yung rule kasi, SP, dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court kagabi. Sabi yan ng isa sa Paulit-ulit? Kakasagot lang yan, Mean eh. Mean! Kasasagot lang yan eh. Kanina eh, ba't may nagsasabi bang bawal yon? Sa mga miyembro kahapon, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kung hindi ako nagkakamali, karapatan nilang sabihin yon, pero wala ngang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yon. Ulit-ulit? Gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat ng members ng impeachment court, at sabihin, ito lamang ang pwede nyong sabihin, ito bawal nyong sabihin. Hindi pa naman natin alam eh, baka may magmotion dyan. I move to convict the Vice President. Pwede nilang gawin yun, pero pagbobotohan yun, sa pananaw ko hindi tama at mali yun. May initial resolution na inihain, hindi ba? Si Senator Tolentino.
na sinabing iklian na bilisan na natin to, pumili tayo kung alin lang sa 7, isang araw lamang ang pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, hindi niya na pinursige yung resolusyong yon at pinagbotohan yung resolusyong yon. Subalit, walang pwedeng pumigil sa kanya na gawin yung mosyong yon. Pagbobotohan lang din namin yun. Pero SP, ano pong makakapigil doon sa any members of the court na alam naman natin na may ilang membro yung impeachment court na maka-Duterte, kaya hence called Duterte Block, na parang i-abogado o gawin kung ano yung gusto ng Babalik ta rin ko. Meron din namang miyembro na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman eh. Meron ding miyembro na gustong-gusto, gigil na gigil dito sa impeachment. Ngayon man o sa darating na Kongreso. Ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila. Pinili ng... Alam mo ba't sila umiiyak? Kasi sa totoo lang, talo sila sa numero. Talo kayo sa eleksyon eh. Iyak sila ng iyak. Tapos sabi nila, bakit bias yung mga mga senator, ganon. Hindi ba bias yung mga senador nyo? O yun sila Coco, sila Risa, bias din naman yung mga yan ah. Si Binay, bias din naman yan eh. Oh, si Gatchan yan. Tsaka si Grace po, bias din naman eh. Kasi kulang kayo sa numero. Kaya, iyak kayo ng iyak. That's the truth. Oh, kulang sila sa numero eh. Oh, anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. At pag-usapan pa natin yung mga ibang susunod na mga issue dito sa impeachment. Pero at least nakita nyo na klaro, hindi po kinancel, hindi po wala na. Ito po ay binalik lamang para sa clarificatory issues na kailangan nilang, alam mo, yung gawin ng Kamara. Kaya lang, ang nakakagago dito sa Kamara, drama pa ng drama. Ang dami yung drama, ba't di na lang kayo tumakbo sa Supreme Court? Next time, sa korte kayo tumakbo, hindi sa pare. Takbo kayo ng takbo sa pare, ano nyo yung pare? Pare ba magdidesisyon yan?